Hello mga ka-crazy cakes! So for today's recipe, isi-share ko sa inyo yung recipe na ginagamit ko matagal na. 5 years ago ko pa to ginagamit. Pero since cakes yung kadalasan kong ginagawa, halos matagal din akong hindi nakaluto ng cookies. Sa paggawa ng cookies, mas masarap kasi kapag crispy yung labas and then chewy yung loob. And syempre, mas masarap ito kapag marami talagang chocolate chips sa loob. And dito sa video na to, ituturo ko rin sa inyo kung paano mag-measure ng butter. Alam nyo kasi, ang number one secret talaga sa napakasarap na cookies ay yung pagbabrown ng butter. Nagbibigay kasi ito na parang nutty yung texture and a little of caramelly. So this time, ipapakita ko sa inyo kung ano yung butter na ginagamit ko. And ito rin yung ginagamit ko sa dream cake ko, yung mocha cream kung naalala nyo. Actually, margarine. Kasi yung real butter ay medyo may kamahalan. Nasa 100 plus. Pero itong butter na to ay napaka-practical talaga. Ayan, kung gusto nyo ng half cup ng butter ay kailangan hatiin nyo lang sa gitna. So, ang half na yan ay half cup. And kapag hinati natin sa gitna, magiging 1/4 na yung 4 na cut. So this time, ituturo ko sa inyo kung paano mag-cut ng 2/3 cup. Since nga 2/3 cup yung gamitin natin. So, hatiin nyo lang yan sa tatlo. So, pag hinati na yan sa tatlo, magiging 6 na pieces yan. So, kapag 2/3 cup yung kailangan mo, kunin mo lang yung 4 na pieces. Anyway, sa hindi pa alam ito, yung isang buong butter ay equivalent sa 1 cup. So, ayan, yung first ingredients natin ay yung butter. 2/3 cup yung kailangan natin. So, kailangan lang natin ilagay sa apoy and then i-let it brown. Napakabango kasi kapag nag-brown na yung butter, iba talaga yung maibibigay niya flavor. Pero nga, since na nagmamadali ako dito, ayan, nabatok ang ilalim ng butter. So, yung gawin nyo, huwag nyong tigilan na i-mix hanggang maging brown yung butter. Huwag nyong iwanan para hindi mabatok. Ha? So, ayan, gumamit ako ng 1 cup ng brown na sugar, 1/4 cup ng white sugar, and ilagay yung 2/3 cup ng butter, and maglagay din ng vanilla, and then i-mix-mix nyo. And also, kapag gumagawa kayo ng cookies, lagi nyo talaga tatandaan na hindi pwedeng ma-overmix ito. So, ayan, kapag nag-combine na, ilagay na yung 2 egg. So, 1 egg at a time. So, yung gamit ko dyan ay large egg. So, ayan, i-mix-mix lang hanggang mag-combine lahat. And also, sa paglalagay ng instant coffee, ay nai-enhance mo yung flavor ng chocolate. So, ayan, maglalagay lang ako dyan ng 1 stick ng instant coffee. Or, pwede rin kayo maglagay ng espresso powder. So, since wala akong espresso powder dito, ay ito ay mas masarap din yung isang stick ng instant coffee. So, this time, ilalagay na natin yung mga dry ingredients. So, 1 teaspoon ng baking soda, half teaspoon ng salt. So, naglagay ako ng salt since yung butter natin, hindi siya salted. So, kapag gumamit kayo ng salted butter, no need na kayo maglagay ng salt. And then, gagamit ako dito ng all-purpose flour ng 2.5 cup. So, yung flour, ilagay nyo ng dahan-dahan. And isa lang yung tip na masasabi ko kapag gumagaya kayo ng mga recipe, huwag kayong mag-rely sa recipe. Kasi minsan, kapag nilagayan nyo ng 2.5 cup, may iba na yung outcome ay basa. Minsan kasi, nakadepende sa klase ng all-purpose flour or sa brand. So, kapag gumawa kayo nito and yung butter nyo ay medyo basa, maglagay lang kayo ng additional na 1/4 cup ng all-purpose flour. So, ayan, gumamit lang ako dito ng parchment paper kasi kailangan ito, kasi didikit ito. So, ayan, mag-measure lang kayo dyan ng gusto nyo kalaki, kung anong gusto nyo kalaki na cookies. Ako kasi, nagtry lang akong gumawa nito since nga matagal na ako last na gumawa nito. So, medyo malaki yung pagka-measure ko dyan. So, ilagay nyo lang dyan sa parchment paper and then ilagay sa ref ng overnight. And bakit ba nilalagay yung mga cookies sa ref bago i-bake? Kasi kailangan natin i-allow yung mga fats to cool para yung result ng cookies habang binibake ay magiging maganda yung texture. Kasi kapag refrigerated yung cookies and then binake mo, your cookies will expand more slowly and i-hold niya yung texture ng cookies habang binibake. So, ayan, naglagay lang ako dyan ng KitKat and Cadbury sa itaas. So, ito, i-bake nyo lang siya ng 350 degrees Fahrenheit for 20 minutes. After nyo siyang i-bake, ilagay nyo lang siya sa cooling rack. So, ayan, after 10 minutes ko na siyang pina-cool down. Ito na yung result. O, diba, napakasarap. Super chewy talaga sa loob and crispy talaga yung sa labas, lalo na yung mga edges. Ay, sorry, nakalimutan ko pala na i-mention. Ang secret recipe pala, to keep the cookies soft. Syempre, hindi yung eggs. Hindi rin yung flour or even the vanilla, hindi rin. The simple yet also necessary component ay yung cornstarch. Sorry po, nakalimutan ko talaga i-mention na naglagay ako ng 1 teaspoon ng cornstarch. So yung cornstarch, isama nyo doon sa baking soda and then sa all-purpose flour. O diba, sinabi ko na dito yung secret ko, ha? So far, ito yung pinaka-the best cookies na natitalawan ko sa buong buhay ko. And yung asawa ko na hindi mahilig sa cookies ay napakain talaga ng cookies. So since nga busy ako sa mga cakes ko, ituturo ko sa kanya ang recipe and siya na yung magbebenta. Since nga wala na akong time. So itong cookies na to ay available na soon. Yung asawa ko na magbebenta at syempre siya na yung magluluto nito. So yun lang for today's video.